So mga tol, 10 araw na nga lang po, magaganap na ang laban ni Naoya Inoue versus Murodjon Akhmadaliev, kung saan nakataya po dyan ang undisputed belts ni Inoue sa Super Bantam. Nito nga lang pong nakaraang linggo, nagkaroon sila ng weigh-in. Rules po kasi ng WBC yan na kailangan nilang sumalang sa timbangan ng 30 days, 14 days at 7 days bago ang official weigh-in at laban. Sa 14 days bago ang laban, kailangan nilang tumimbang ng 128 pounds limit. So balit noong sumalang si Inoue sa timbangan, nag-overweight siya ng 400 grams. Tumimbang po kasi si Inoue mga tol ng 128.97 pounds. Habang si Murodjon Akhmadaliev, tumimbang naman ng 127.2 pounds. Pero dahil wala namang penalty at konti lang ang sumobrang timbang ni Inoue, pasok pa din po siya sa rules ng WBC. So ibig sabihin mga tol, pasado pa rin po sa timbang si Inoue. Makikita nga mga tol na payat si Inoue, tapos itong si Akhmadaliev mukhang mas malaki tingnan. Pero pagdating sa timbangan, mas mabigat pa itong si Inoue kaysa kay Akhmadaliev. Samantala, inimbita po ni Hideyoki Iwashi si Junto Nakatani sa laban ni Naoya Inoue kay Akhmadaliev para makita ang laban nila ni Inoue at para na rin maipromote ang mega showdown nila sa susunod na taon na gaganapin sa Tokyo Dome. Sinabi naman ni Inoue, pag-iigihan daw niya ang natitira niyang dalawang laban mula dito kay Akhmadaliev ngayong September 14 at kay David Picasso na magaganap naman sa December 27 bago harapin si Junto Nakatani. Kailangan daw ni Inoue na mapakita ang best niya bago harapin si Junto Nakatani. Sa kabilang banda naman mga tol, 10 araw na nga lang din po, magaganap na ang laban ni Canelo Alvarez versus Terence Crawford. Katulad sa laban ni Inoue at Akhmadaliev, undisputed clash nga din po yan sa super middleweight. Itataya ni Canelo Alvarez ang kanyang mga titulo. Sinabi nga ni Canelo mga tol yung laban niya kay Crawford, kakaiba daw yan at importante daw yan sa kanyang legacy. May mga fans naman ang taliwas sa sinabi ni Canelo. Wala daw makukuwang legacy si Canelo kay Crawford. Ang tanging makukuha lang daw kasi ni Canelo, mga dolyares. Si Crawford pa nga daw ang magkakaroon ng legacy kung sakaling ma-upset nito si Canelo. So ang nakikita naman po natin dyan mga tol, dahil number 3 pound for pound itong si Terence Crawford, habang nasa number 8 lang si Canelo. Kapag tinalo ni Canelo si Crawford, tiyak na biglang aangat sa ranking ng pound for pound si Canelo. Sa kabilang dako naman mga tol, nagbigay po ng prediksyon ang kinikilalang halimaw sa super welterweight division na si IBF Super Welterweight World Champion Bakram Murtasaliev sa laban ng Canelo Alvarez versus Terence Crawford. Para kay Murtasaliev, 50-50 daw sa kanya ang laban na yan. Sa tingin nga daw niya, mananalo daw itong si Crawford kay Canelo kapag umabot daw ng desisyon at hindi mahuli si Crawford na mabigat na suntok ni Canelo. Kapag nahuli daw kasi ni Canelo si Crawford na maaga, ibang istorya na daw yan. Punong-puno daw ng power si Canelo, hindi lang daw sa division niya, kundi sa bawat division daw na nilalabanan ni Canelo. Naranasan na nga daw ni Murtasaliev na lumaban sa mataas na division kahit sa sparring lang. May advantage naman daw siya sa malalaking ka-sparring dahil mabilis daw siyang gumalaw, pero napipil daw niya ang power ng malalaking tao. Kaya nga daw yan ang dahilan kung bakit may mga weight classes. Sensitibo daw ang utak natin at kada few extra pounds daw na bigat ng kalaban, mas maraming pinsala daw ang ma-absorb ng utak. Kaya alam daw niya ang pakiramdam ng ganyan.